Na-promote, tumaas ang sweldo, pero imbis na umangat ang buhay, mas lalo pang nabaon sa utang. Ha? Paano nangyari yon? Yan ang pag-uusapan po natin. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode ng Money Makeover series po natin, pag-usapan po natin ang isa sa pinaka-delikado na trap sa adulting, yung tinatawag nating lifestyle inflation. Okay, bigyan ko kayo ng backstory. Si Eric, hindi tunay na pangalan, isa naming kliyente, katrabaho sa BPO, 31 years old. Ang sweldo niya ay 35,000 at naging 60,000 nung siya ay na-promote. Wow, ang galing, di ba? At first, todo saya. Bagong phone, upgraded condo, gym membership, food trip, every weekend. Pero after 8 months, ito po nangyari. Nagkautang-utang na siya sa credit card, 127,000 lang naman. Lahat ng binili niya, ikay hulugan. So in other words, committed siya. So nung nag-uusap nga kami, nung nagko-coach na kami, sabi niya sa akin, Chinky, akala ko kapag tumas ang kita ko, automatika ang atang buhay ko, pero ngayon mas takot pa ako sa due date. Kasi yun nga, alam kong hindi ko kaya. well, this is the truth. Kung ikaw ay nakaka-experience ganito, he didn't get a pay raise. He got a pay drop. Bakit? In his mind, lumaki ang kanyang kita, afford na niya. So ano nangyari? Tumaas din ang kanyang lifestyle. So nagkaroon ng tinatawag na lifestyle inflation. Ito yung reality. Ang inflation, pagtaas ng presyo ng produkto, hindi natin control. Pero yung lifestyle inflation, control mo. So ano pong ginawa namin during the coaching session? Number 1, we reviewed his before and after lifestyle. Again, before and after. Nung siya po ay kumikita ng mga 30 plus thousand, okay siya. Pero naging 60,000 na, hindi na siya okay. So, paano nangyari yun? Kasi yung lifestyle niya from 29,000 to 59,000 and above. Yun nga, yung gastusin niya. Pero, ang nangyari po sa kanya, the more he makes, the more he spends. At nun nga, dahil nga nag-commit siya sa mga utang-utang na yan, mga 12 months zero interest, na-realize niya ang gastusin niya hindi na 60, umaabot na sa 75 a month. So ano po ang naging solusyon po namin nung nakita na po namin na sobra ng kanyang gastos? We talked about yung lifestyle freeze plan. Anong ibig po namin sabihin? For the next 60 days, wala mo ng gadgets na bago na bibilin, wala mo ng kain sa labas, wala mo ng vacation o mga di kailangan na gastusin. Tinanong ko sa kanya kung willing ba siya mag-sacrifice. Buti na lang siya ay pumayag. Number 3, ang tanong ko po sa kanya, ano ba ang purpose kung bakit mo gusto kumita? Luho or peace of mind? Ulitin ko, luho or peace of mind? So, sumagot siya, peace of mind muna. So, we restructured yung 60,000 po niya. Paano namin ginawa? Ang first, ipon. Next, investment part. Pangatlo, gastos part. Again, ipon, investment, gastos. So, nag-set aside kami ng percentage. Nag-agree naman kami at yan na po yung sinusunod niya. Bigay siya ng 10, 10, 80. 6,000 sa ipon, 6,000 po sa pag-i-invest at ang ginawa po niya yung remaining na 42,000, yan po yung panggastos at pag-budget niya. After 5 months, ito yung magandang balita. Ang nangyari po, since may savings nga po siya, nabayaran na po niya yung partially ang kanyang utang. Number 2, na-cancel na yung mga unnecessary expenses. At pangatlo, nakakapag-invest na po siya. Ang pinakamaganda na achieve niya after 5 months is this, peace of mind. Peace of mind tuwing sahod. Alam mo mga kapatid, promotion is really a blessing. Pero kung hindi mo nahawakan ng tama, ito ay pwedeng maging sumpa. Alam niya yan. Kaya kung nararamdaman tumataas ang sweldo mo, tumataas din ang lifestyle mo, nako, maniwala ka. Nipsing kong duling walang matitira. Kaya pag tumaas ang sweldo mo, dapat tumaas din ang investment at savings mo. So para sa iyo, probably pareho kayo ng kaso. Maybe it's time for you to rethink your money habits. Kung kailangan nyo rin po ng gabay, coaching, no, if you want me to help you, to talk to you, meron kaming group coaching and one-on-one coaching, whatever you need, please just reach out to us. Ilagay nyo na lang sa comment section, I need coaching, and someone will get in touch with you. Maraming salamat at sana naman na-inspire kayo sa episode na ito at nakarelate po kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.